Emmanuel, the God with us who saves. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po sa ating programang Babalik Ka Rin. Amen. Ito po ay tungkol sa mga kapatid natin na maituturing nating napawalay. Ngunit ngayon ay kasapi ng muli sa ating simbahan. Panauhin po natin ngayon ang isang taong kilalang-kilala na sa ating bansa. Siya po ay isang dating non-Catholic. Paliliwanag po niya sa inyo sa ilang sandali ang kanyang odyssey o paglalakbay pauwi sa simbahang Katoliko. Ang ating pong panauhin ay si Brother Noe Dora. Good day, Brother Noe. Bishop Ted, good day po at sa ating mga taga-subaybay. Bishop, maraming salamat po sa pagtanggap, lalo na sa programa nating pinamagatang Babalik Ka Rin. At totoo talagang bumalik talaga. Ayun, ang tagal ko na pong hindi nakikita itong si Brother Noe Dora. Matagal kaming nagkasama. Pagkatapos, mahigit na about 2 years na hindi ko siya nakikita. Salamat kay Direk Yalung na nagkita muli tayo. Dahil nga dito sa programang itong Babalik Ka Rin. Ngayon, Brother Noe, ang buhay mo ay talagang napaka-interesting. Talaga namang pag narinig ang iyong salaysay ng mga tao, sila palagay ko ay matutuwa. No? Magsimula tayo sa... Saan ka ba nagsimula? Ano ba ang iyong relihiyon nung una? At saan ka kasaping simbahan? Alam mo, Bishop, sa ating mga tagapakinig, isa talaga kaming Protestant. Ang aking tatay ay Presbyterian at aking nanay naging member sa Alliance na Protestant Denomination. At isinilang kami magkapatid sa Protestante na Bishop. At we enjoy our Protestant faith, our Protestant activities. At alam mo, Bishop, wala rin sa aming isip na sa akin ngayon personally bilang pastor na magiging isang Katoliko. Kasi pinalaki kami, nakita namin ang example sa aming tatay na very active, walang mga vices, palagi lang nagbasa sa Biblia, nanalangin. So nakita namin na parang we are already at home sa aming simbahan. Yun, Bishop, kaya parang nakita ko na parang it is really a divine providence na pagsasaliksik ko, nag-aral ako pagka-pastor. Bali, 3 Bible school ang aking napagdaanan sa Cebu. Sobrang bait and I really enjoy na pinag-aralan ko yung mga pamamaraan paano i-convert yung mga Katoliko, Bishop, no? Paano namin i-convert ang mga Katoliko. Saang simbahan nun? Yung anong community? yung simbahan na yung Bible school na pinag-aralan ko, Alliance School of Theology, kung saan doon sa course na doon, Bishop, nandoon yung course na tinatawag na church planting. Ibig sabihin, paano ka mag-umpisa sa isang area na maraming Katoliko. Then, paano mo i-approach yung mga Katoliko, no? Pag mayroong patay, no? Usually sa Katoliko, kung mayroong patay, magnobina sila, din pagkatapos mag-ano na yun, Bishop? Teka, bago tayo pumunta riyan, very interesting yan. Ako, matutuwang marinig yan ng mga tao, lalo ni mga Katoliko. Pero, bumalik tayo. Taga saan kang originally? Taga saan kayong magpapamilya? Sa Cebu, Bishop. Cebu kami. Ay sinila ako sa Tuburan, Cebu. Ngunit yung tatay ko, yung naano na siya, na on fire na siya sa pag mag-preaching, Bishop, no? Nakarating siya sa Mindanao, pinuntahan ang mga relatives, no? Mag-preaching siya doon na of course naman, ang mga relative namin, Bishop, mga karamihan Katoliko. Para maging Presbyterian sila. Para magiging tulad sa amin, no? Pagpunta namin sa Mindanao, na-join ang aking tatay
Kasi pagpunta namin doon, walang Presbyterian area, Bishop. So maghanap kami ng another Protestant denomination na medyo malapit lang sa aming belief. So doon ang aking tatay na-emerge siya sa Alliance Church sa Mindanao. Teka, pero ikaw, nabinyagan ka ba sa Presbyterian. Presbyterian? Yes, Bishop sa Cebu. Ayun. Kasi yung Presbyterian sa history sa Philippines, way back sa pagdating ng mga American sa Pilipinas 1901, hinati itong Pilipinas, tinatawag nilang cartel. Ibig sabihin sa Northern Luzon, mga Methodist, no, dito sa Metro Manila, open ito sa lahat na denomination. Sa Western Mindanao, Alliance or Kamakop, and then sa Iloilo, Baptist Convention. So hinati ito. Hindi lahat Methodist. Hindi lahat Methodist. Ibig sabihin, itong mga major Protestant body, kung balikan natin ang nakaraan, Bishop, sinabdivide itong Pilipinas. May Methodist area, may United Brethren area, may Congregationalist area, may Baptist Iloilo area, mga ganyan. Pero yung nag-move ang panahon, so ang mga tao mag-transfer na sila from living, na-trespass yung kanilang subdivision na pinatupad sa mga major Protestant denomination. And then, mayroong effort, 1948, Bishop, sa kaalaman sa ating mga nakikinig na mag-unite ang lahat na Protestant sa buong Pilipinas. At doon lumabas ang UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Galing yon sa iba't ibang major denomination of the Philippines. Pero mayroong mga denomination sa Protestante, tulad sa amin kung saan kami naka-join sa Mindanao ng Alliance, na hindi nag-join kasi ang aming baptism, Bishop, is immersion. Kailangan doon ka sa ilog bibinyagan. Yung binyag na hindi sa ilog, invalid yon. Ayun. Pero yung baptism ninyo, Trinitarian na. Trinity pa rin, pero hindi kami sumang-ayon sa pouring at sprinkling. Ano yun? Hindi kami sumang-ayon sa yung sprinkling ba, tulad sa Katoliko na i-sprinkle lang. At saka yung pouring na bubuhusan lang. Hindi kami sumang-ayon yan. Kasi ang aking tatay na natili doon sa Alliance. Pero ang problema, pagbalik namin sa Cebu, mag-aral naman ako sa Presbyterian kasi doon man ang malaking Bible School. So doon ako naka-aral din ako sa isang Baptist Bible School kasi mag-cross-enroll man kami, Bishop. Pareho lang eh. So pag mayroon doong subject na medyo pareho lang, cross-enroll kami sa Baptist, sa Alliance, sa Presbyterian, ganyan, mag-cross-enroll lang. So yun ang nangyari sa amin. So kami magkapatid, ang kuya ko nagiging pastor din, full-fledged siya sa Alliance. Mabait rin ang kuya ko, Bishop. And then, ang akin ring kapatid na babae, nagiging pastora din. Na-meet mo na siya. Then, mabait din. And then, doon nag-umpisa yung mga Bishop, na yung sa ating programa ngayong Babalik Ka Rin, na nakita ko ba, Bishop, yung kasi may mga panahon na tatanungin ka sa mga members mo na, how's your pastor na this is the church founded by Jesus? So, diyan ako mag-umpisa na, paano ko to patutunayan? Okay. So, doon ako nagbasa sa history. Nagulat ako na kahit anong gawin ko sa history, magbalik talaga sa Katoliko. Bakit? Wala talaga. Katoliko rin talaga yung binasa ko na ang church history, doon ako nagulat kasi hindi man itinuturo sa amin, Bishop. Doon nagsimula? Doon nagsimula. Na mayroon akong entry point to discover this church, this Catholic Church. Kasi magbalik man kay Martin Luther, then after Martin Luther, pabalik, Katoliko naman. So doon ako, paano ko ito mapatunayan sa aking mga member? Kasi yung mga member na mga matalino, kulitin ka man, Bishop, okay lang yung mga hindi matalino. Na okay lang sila ng mga memory verse, mga John 3:16, okay lang. Pero kung kulitin ka, Bishop, of course, mag-effort ka. The more ako nag-effort, the more ko na-discover ang mystery sa simbahang Katoliko. Na ang Katoliko pala, Bishop, is really the Mother Church. Wala pang nag-guide sa'yo na Katoliko? Walang Katoliko na by yourself wala, sa akin lang. Tinago ko lang yun sa aking puso. Na Katoliko man talaga. So maghanap ako ng mga libro na kahit anong libro para maka-direct ba. No? Hindi na sana dadaan doon sa history sa Katolik. Wala man talaga, Bishop, na lusot. Magbalik man talaga sa Katoliko. Din doon ko nakita yung, alam mo, Bishop, yung kasi ang itinanim namin na mga turo sa amin na ang mga pope ay talagang masama.
yung mga masamang pangyayari sa simbahan, yun ang itinuturo sa amin. Kaya nag-develop kami ng negative thinking laban sa Katoliko. Hindi inupin sa amin yung mga magandang pangyayari. Na yung mga panahon na nagrevolusyon ang France, ang Santo Papa pinalakad ni Napoleon Disikan sa daan na walang tsinilas. Yung nabasa ko yun, Bishop, pastor pa ko during the time na habang naglakad ang Santo Papa na kumakaway-kaway siya sa mga tao, umiiyak ang mga tao, biglan ako napaiyak. Sabi ko, hindi pa yan yung mga naunang martir na Papa. Hindi pa. Bigla ako napaiyak na puro lang mga hindi magandang impormasyon ang aking nalaman sa simbahang Katoliko. Then ngayon nakinig ang Panginoon sa pagbasa ko sa history. Bigla lang akong napaluha. Sabi ko, ang ganda pala sa simbahang ito na akala ko puro na lang masama ang ginagawa, pero imagine ka tong ginawa niya kahit pinahirapan siya, nanatili siyang tapat sa simbahan, hindi siya nag-back out. So doon, Bishop, ang aking buhay na unti-unting nag-change. Wala rin Katoliko maglapit sa amin, Bishop, kasi alam sa aming mga kapitbahay, ang aking tatay gusto niya debate. Kaya kami mga anak gusto debate. So, of course, ang mga kapitbahay mong Katoliko, alam na nila kung ano kaming kulor ba, anong mga ugali namin. Sino naman Katoliko makipag-usap sa iyo? So, yung aking information sa history, tinatago ko lang sa aking puso at isip. Saan ka naman nagkakuha ng information na yan? Anong mga aklat? Kasi Bishop, doon sa library namin, parang matawa ako ba, doon ako sa library, no? Ang doktrina namin, Bible alone, pero biglang papasok yun sa aking isip, Bible alone, ang daming libro namin. sabi ko, na-brainwash kami sa doktrina, Bishop, na ikaw daw sa aking position, Bishop, na na-brainwash ka sa turo na Bible alone, din doon ka sa library. Din makita mo yung volume of books. The Bible is the only trusted source of information of our Christian faith and practice. Pero ang daming libro na sa harapan mo. Alam mo, Bishop, para akong siraulo. Kung doon ako sa library din, hanapin ko yung mga libro doon, Bishop, na tungkol sa church history. Doon ako. Wala pa kasing Google during that time, Mga 1995, 2000, wala pa. Ngayon lang na i-type mo, wala, labas ka agad. Pero noon, kailangan mag-effort ka. So, habang nagpapastor ako sa Cebu, at the same time, nag-study rin ako sa mga biblical languages, sa Greek, ganyan, kung ano yung makayanan, ganyan, Bishop, kaya, yung nakapagturo ako ng Bible School sa Born Again, kinuha ako, Bishop, doon talaga ako nahirapan, kasi marami mang mga matalino. Pastor, please tell us clearly, if this is the church founded by Jesus. Alam mo, Bishop, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Paano ko yun? Hindi mo may paliwanag? Paano ko ipaliwanag yun? Kasi nalaman ko na yung history. Sinong founder sa Presbyterian? Sinong founder sa Alliance? Ang founder sa Presbyterian, si John Knox. Sa Alliance, si Dr. Albert Simpson, 1898. Ang Methodist, si Charles Wesley. So, paano ako magsinungaling, Bishop? Kasi, nalaman ko na lahat sinong founder sa Seventh-day Adventist, si Elena White, 1843. Halos memorize ko na lahat. Then ngayon, here comes isang matalino na kulitin ka, Bishop. Hindi talaga kakasya yung yung kaalaman mo. Hindi talaga kasi para ka mang makonsensya ka man, magsinungaling ka sa kanilang harapan, baka sila mag-research din. So baka hindi maatim ng iyong konsensya. Hindi maatim sa aking konsensya. Pag harap-harapan ka, please tell us if it is really that church founded by Jesus. Pero yan, mga protestante nagtatanong. Mga protestante, mga estudyante ko sa Church of Jesus Christ seminary sa Cebu, mayroong sa Lapu-Lapu. Of course, Bishop, darating rin sa punto diyan kasi yung mga bata magtanong So, mas lalo akong nag-research. Sa aking pag-research, mas lalong slowly nagiging Katoliko ang aking puso.
Oh, dadaan ako doon sa simbahang Katoliko, mag-observe ako doon. Din, tingnan ko yung Biblia, sabi ko, hala ba, sa Biblia mayroon parang altar ang simbahan, ang templo. Sa amin walang altar, ambo man lang nandoon sa amin. At saka, pag tingnan ko yung sa Biblia, parang makita ko, Bishop, yung sa Katoliko, mayroong altar, mayroong tabernacle. Sa mga Protestante, walang altar? Wala kaming altar. Wala. Ano lang, yung ambo lang, at saka yung parang stage ba, Bishop, parang makita natin yung stage sa sa mga eskwelahan na magkaroon ng closing exercises, parang ganyan na ba na mayroon lang tayuan sa preaching, walang altar. Kaya doon ko nakita na the church that is very pattern to the temple of God in the Old Testament is really the Catholic Church. Pero tinago ko yun, Bishop, kasi alam mo, Bishop, sa ating mga tagapakinig, na kilala naman nila ako, no, nagiging controversial naman ang pangalan ko. Mayroon ka ring Bishop, thousands of times iniisip ko, kung magkatoliko ako, anong mangyari sa akin dito? I'm already secured. Marami na akong mga benefactor, Bishop, sa Amerika. Magpapadala ng dollar. Bilang Protestante. So, hanggang ngayon, ko na, kung hindi ako nag-convert sa Katoliko, ang aking mga classmates, lahat nandoon na sa Amerika. Ang lahat kong mga classmates sa theology, nandoon na sa Amerika. Nandoon, ang iba nandoon sa Middle East, maganda na ang kanilang buhay. Mga ganyan, Bishop. So, maisip mo na, kung hindi ako ngayon nagiging isang Katoliko, nandoon na rin, pareho na rin ako sa kanila. Gaganda na rin ang iyong buhay. Ganyan, Bishop. Sa mundo. So, paano ka ngayong bandang uli? Okay, dahan-dahan. Alam mo, ang Diyos ang humahatak sa iyo noon. Those, sa ating voice, yung conscience natin, yan ang ginagamit na channel ng Panginoon Diyos, ng Espiritu Santo, upang bigyan tayo ng liwanag, upang matigating tayo kung talagang mali. At upang bigyan naman tayo ng peace kapag tama na itong nakikita nating daan. So ikaw, ayan, medyo naguguluhan ka na ngayon. Ngayon, ano nangyari at how were you able to take the final steps towards the Catholic Church? Bishop, bago ko yan sagutin, alam mo, ang isang nag-attract sa akin, inobserve ko yung mga pare at obispo, yung pastor pa ako. Sabi ko, bakit sa humili nila, hindi mo sila naninira ng ibang simbahan? Very interesting. Parang mapaluha ako ba? Bakit sa aming preaching, ang aming mga Sunday school, puro sinisiraan si Mama Mary, ganyan. Bakit ito? Ganun, ha? Din pagkatapos, tingnan ko yung mga obispo, sa TV, mag-observe ako sa mga pare, mag-preach man lang diretso sa yung binasa na gospel. Sabi ko, bakit talaga dito i-inject talaga yung mga bagay na parang magalit ka sa yung simple lang, Bishop, isang bata ka na youth, nandyan ka sa 10 years old, din mayroong Bible study na ituro sa iyo na ang nagplano pagpapatay kay Kristo ang mga pare, ang nagsuhol kay Judas ang mga pare, yung ipinako na sa cross si Kristo, nagbago ang isip ni Pilato na pakawalan na lang siya kasi every Passover feast mayroon man silang pakawalan na kriminal, pakawalan na lang si Jesus pero sinusulan sa mga pare. Inulit-ulit ang mga pare yung doon na sa cross si Kristo, pinagtawanan siya sa mga pare. Para ba, Bishop, ikaw as a youth, mag-develop ka ng hatred sa mga pare na hindi mo alam kasi hindi man kinumplito ang istorya na pare yun na Hudiyo. Pare man lang. Ang pare nabuhay na ulit si pare, si Jesus, sinuburnuhan ang mga sundalo sa mga pare na isabi ninyo na ninakaw ang kanyang katawan. So, as young people, Bishop, mag-develop ka ng negative laban sa mga taong ito na wrong information pala kasi they are a priest of the gospel. Sila Jewish priest. Hindi man kinaklaro na iba tong pari noon, mga Hudiyong pari, ito mga pari sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya doon, Bishop, mayroon akong very negative na develop sa aking buhay. Pero hanggat na-realize ko yung nag-Bible school na ako, Bishop, yung tinuruan na kami sa tinatawag proper interpretation of the Bible, na yung itinuro sa mga matatanda sa amin, mali pala kasi
yung pari na tinutukoy doon, iba pala sa pari ngayon. Ay, talaga. Oh. Very interesting. Ngayon ko lang nalaman yung mga atake na ganyan na Yes, Bishop. inililipat ang mga pari noon. Sila na rin para yung mga pari ngayon. Kasi yung hindi kinukumpleto ang isang istorya dahil ang purpose of teaching this kind of Bible study para magiging negative ka sa Katoliko. Ayun. Yun ang nakinig, hindi properly informed, hindi nakapag-aral ng kolehiyo, nandyan lang sa edukasyon na elementary, na sa bundok, nandyan sa bundok na nirahan. Of course, mag-develop sila ng hatred sa isang bagay na hindi naman totoo. So, dumating ako sa punto na I hate the priest, not because of who they are, but because of the wrong information I received. Wrong information I received. Kaya Bishop, Wala ka pang kilalang personal. wala akong na pari, kilala no? na personal na pari during that. Alam mo Bishop, yung pag nag-pray na ako sa Panginoon. Nag-pray na ako sa Panginoon, Lord, sana makausap ako ng isang pari. And then, ang ginawa sa Panginoon, mayroon akong pamangkin, yung anak sa aking kapatid na pastora dito, mga anak ni Eden, busy siya sa trabaho. Ako ang magsama doon sa kanilang school, sa high school. Isa man lang ang elementary at high school sa Kiyot. Yung sama-sama ako doon, kasi pastor ang dating ko, palagi ako nakalong sa Bishop, biglang nag-eleksyon sila ng mga officer sa General PTA. Of course, para ka doong manager ng bangko na pumapasok, ako kaagad ang rinis ko yun. nagiging PTA president ako. Pero Catholic school to. Hindi naman. Government, public. Kaya pagka naging PTA president na ako, Bishop, nagproblema ang campus ministry, paano makapasok ang mga seminaryan magtulo ng religion? Pinahirapan mo? Hindi naman sabi ng campus director na ni Teresa Yap na isang maestra, sabi niya na, "Hello, pastor, makipag-usap sana ako sa iyo." Kasi sabi niya, "Alam ko, pastor ka," ganyan. Siya, "Alam mo, pastor, dito, sana okay naman sa iyo, kasi mayroong General Assembly. Kasi nag-ano ang mga teacher na ikaw daw hindi Katoliko, baka hindi kayo okay sa ating religious activities dito na mga seminaryan ang nag-ano." Bigla kagad akong sumagot, Bishop. Nandiyan pa man ngayon si Michelle na maestra. Sabi ko, "Ma'am, napakaganda yun, ma'am. Sige, papasukin mo yung mga seminarista." So, the following day, sabi niya, "Pastor, gusto ako makipag-usap sa'yo kasi parang napaka-positive yung response mo." So, kinausap ako niya. Sino ang kumausap Si sa'yo? Michelle Yap, maestra ng elementary. So, Okay. nag-usap na kami. Parang, Katoliko yan. Katoliko na. So, campus ministry. Yun na pala ang daan, Bishop, na siya ang magdala sa akin sa pari. Sabi ko, "Ma'am, bakit positive yung response ko? Kasi, alam mo, ma'am, 5 years na tinatago ko to sa aking puso. Ang aking realisasyon tungkol sa simbahang Katoliko." "Anong realisasyon mo?" Siyempre, nahirapan na ako makipag-usap ng mga Katoliko kasi alam man nila na ako isang pastor. Tingnan mo yung mga bata dito, di ba? Kasi mayroon kaming kinder school sa next block, mayroon kaming kinder school sa aking simbahan na pinatayo, Bishop. So, yung mga maliit daw mga bata ng mga kinder, alam nila, "Hello, pastor," magpastor sila sa akin. So, kilalang kilala ko as a pastor. So, yun naman mga Katoliko, keep distance kasi alam nila kung ano mga ugali namin, Bishop. Nanguhusga kami sa Katoliko eh. Pati aking mga kapatid, grabe, pag magsalita kami, Bishop, sigaw-sigaw. "Mababasa mo ba sa Biblia na nangunguro si Pedro?" Maganin-ganyan kami ba? So, sino naman Katoliko makipag-usap sa kung ganyan ka ugali mo, di ba? So, kaya, para walang gulo, mga Katoliko, peaceful na mga mamamayan, iwas na lang sa gulo. So, doon, kinausap ko si Miss Lef, sabi niya, "Praise the Lord. Ano ang realization mo, bro?" Siya, alam mo, ma'am, mayroon talaga akong very negative na sa mga pari. Dahil yung sa doktrinisyon namin ba, ang pari ang nagplano pagpatay kay Jesus, ang pari ang nagsuhol kay Judas, ang pari tumatawa yung napako na si Jesus, then muntik na mapakawalan si Kristo, sinusunil sa mga pari ang mga tao. Grabe ang negative ko, pero na pag-isip ko, pero yung nagpalalim ako sa Biblia, nakarealize ako na mali pala yun kasi hindi para sila priest of the gospel. Mga paring Hudiyo pala sila. Doon kami, ang haba sa aming usapan, Bishop. Kaya sabi niya, "Ipakilala ko kayo sa aking kapatid na pari." Hindi, kaibigan na pari. Sabi niya, ipakilala. Very good. So, doon na kami nagkakilala, si Father Domingo Tapik.
Tape. Tapik sa Pardo Paris, sa Santo Tomas de Villanueva Paris, Cebu City. Yan ba Augustinian priest? Parang diocesan bishop. Diocesan. So doon kami nag-usap na kami. Pinausap na ako sa Paris. So, in-interview na ako. O ano ba ang masabi mo tungkol kay Mama Miri? Sabi ko, Bishop, Father, nakita ko sa Biblia kasi nahiya ako dahil kung mahal ko si Jesus, dapat hindi ko sisiraan si Mama Miri, dapat kong irespeto. Yun ang realization ko, Father. Sabi niya, qualified ka na mabinyagan, Pastor. Sabi niya. Nakita niya na yung pagbabago. Oo, sabi niya, ano mo dito sa Eucharistia? Memorize ko mga verse, Bishop. John chapter 6, verse 40 to 56 na I am the bread that came down from heaven. And Jesus said that my body is a true food and my blood is a true drink. Sabi ni Father Tapik, qualified ka na talaga binyagan, Pastor. Alam mo, in-schedule, Bishop, ng October 4, 2007 ang aking binyag. May pista man yun sa Pardo, September 28. Sabi niya, gusto mo masulyapan si Cardinal Vidal? Sabi ko, wag lang, Father, wag lang, hindi lang, okay na ako, mapabinyag mo na ako. So, hindi niya ako pinilit, pero sabi niya, kain ka lang doon sa pista. Tumawa po yun siya, Bishop, kasi nandoon nakaupo si Cardinal Vidal, bigla ako niyang hinawakan. Matanda na si Cardinal Vidal pinalapit, Cardinal, ito ang pastor na bibinyagan na ngayong October 4 siya. Welcome! Si Cardinal Vidal. Sabi ko, nakita ko yung aura ni Cardinal Vidal, I feel the apostolic aura. Na parang nakita ko sa kanya na wala man na siyang sinabi na pastor ako, na masama siya pa. Sabi niya, welcome. Ang daming mga pare. So, Cardinal, salamat sa pag-welcome. Umalis ka agad ako, pero hindi ko malimutan yung kanyang smile na welcome ka. And binyagan talaga ako October 4, 2007 sa Cebu. Doon sa Santo Tomas de Villanueva. 2007. 2007. At saka, Bishop, hindi pa ako alam paano magkurus. Ang gagamitin ko pagkurus, yung nangungurus ako, ganito, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi ng isang Katoliko matanda, mali! Doon sa harapan ng simbahan siya, ay talaga, ganito pa. So, unti-unti akong magtanong ako, ano yung Holy Hour? In-explain naman sa pare sa akin, yung Holy Hour, 1 hour with the Lord in silence. Ganyan pala Holy Hour. Then, ano yung Blessed Sacrament, Father? Doon ako magtanong, sabi na, di ba, consecrated host yan? Nandyan si Jesus. Kaya you talk to Him. Kaya nakita ko, Bishop, na kami noon, pag mag-away kaming mga pastor, magdesisyon ka ganun isa, magpa-register ako ng aking sariling simbahan. Pero dito sa Katoliko, Bishop, napakahirap kasi pag punta ka na sa Holy Hour, tulad sa akin, maraming mga up and downs, mga failure, punta ako sa Holy Hour, punta ako sa Blessed Sacrament, parang marinig ko mas Jesus magsabi na, party yun sa purification mo. Hindi pwede, puro ka na lang success, puro ka na lang pinupuri, puro ka na lang certificate of appreciation, kahit saan ka mapunta, kailangan i-allowed rin na ma-failure ka para patuloy kang magpalapit sa akin. Ilang taong ka na noon? Yung during the time, Bishop, 33 years old ako na binyagan. 33? 2007. Okay. So, yung sinabi, Lord, bakit, tulad ng doon sa Cagayan, sabi ko na, yung una, kaming mga pastor doon na nag-convert, sobrang hirap. So, alaga kami ng mga baboy na native. Itinali na namin sa puno ng mangga. Tali namin doon sa puno ng mangga. Mayroon nakakita na mayaman, sabi niya, Brother Nui, magpagawa ka na lang ng kulungan dyan, bibigay ako ng 600,000 next week. Sabi niya, that was 3 years ago. So, mayroon akong stipend, punta ako sa Katoliko rin ang may-ari ng hardware, pinautang kami. Alam mo, Bishop,
pagka next week, sabi naman niya, brother, ang ibibigay ko sa iyo, kung loobin na po 1 million, mga next month, nandiyan na. Pizza 5. So patuloy kami sa sa hardware hanggat Bishop lumaki yung mga utang ko kasi next week nandiyan naman ang 1 million. Hindi, bigay yun eh. Ibigay. Ang sabi niya next week ibigay na niya ang 1 million para sa aming kulungan. So patuloy kami. Ang hardware naman bigay. Ako naman, mayroon ako mga kaibigan, pahiramin muna ako ng 20,000 kasi mayroon namang palagi siyang tumatawag, mabait rin Bishop at saka siya, isa rin siyang benefactor sa mga simbahan sa isang diocese. Hanggat ngayon, Bishop, natapos na lang ang mga kulungan, hindi pa rin niya nabigay ang pira. So, of course, marami akong responsibilidad. Sa mga laiko na, doon ako nakautang tag 15,000 yung mga laiko ba? Na kung magsingil sila, Bishop, masakit yun ang salita kung magsingil. Hindi yun sila religious mga laiko yun na kailangan bayaran mo na. Pero by the grace of God, Bishop, yung pinag-isipan ko yan, maganda na ang aming mga kulungan sa mga baboy, sa mga pastor doon, tuwang-tuwa na kami. Kahit na mayroong mga kunting mga responsibilidad, mga tinatawag nating failures, pero at least maganda na ang aming livelihood. Hindi na nakatali ang mga baboy sa puno ng mangga. Teka. Paano yun? Ikaw ay naging Katoliko. Anong naging tingin sa iyo ng buong pamilya?